Hello mga kapag-ibig! Kumusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan habang nanonood po kayo ng video na ito. And today po this is our 6th vlog. Sana po ay suportahan nyo pa rin po ang panonood sa video natin. And ngayon po ay magbabalik po tayo sa paghahanap ng bahay na for auction muli sa Pag-ibig website po iyan. At hindi lang po isa kung hindi 3 na lupa at bahay ang ating pupuntahan. So, ang locations po nila ay sa Barangay Santo Cristo sa may San Jose del Monte, Bulacan. So, sa Bulacan po tayo ngayon, nagpunta. And ngayon po ay, kung nababalitaan nyo, lahat po ng binibenta ng Pag-ibig ay with discount po. Dahil po, this is the best time po sa pagka usually, nagbibigay po ng malaking diskwento si Pag-ibig at umaabot po yan hanggang 45% discount. So, kaya ngayon, ang pinaka the best time na bumili ng property sa kanila po. And, kagaya nga po ng madalas namin na pinapaalala na hindi po ako ahente ng Pag-ibig at hindi rin po ako connected sa kanilang tanggapan. So tayo po ay nagbablog lang or nagbi-video ng mga foreclosed na bahay at naghahanap na din ng mura na pwede nating matsambahan na mabili. Kasi kagaya nyo po, if you are looking for a foreclosed property sa Pag-ibig website, ganun din po kami. So, nagbibid din po kami ng mga property na pwede po namin ibid at kung talaga pong nagustuhan namin yung bahay, ay same po sa inyo. So, ganun din po tayo. And, parati din po nating tatandaan na si Pag-ibig po ay walang agent. So, never po sila na nagkaroon ng agent na nag-aalok ng kanilang mga binibentang properties. Dahil makikita nyo lang po ang mga Pag-ibig foreclosed property sa Pag-ibig website po. So, legit po yan, sa Pag-ibig website lang po tayo dapat magtitingin ng mga binibenta nila for auction. And magduda na po kayo kaagad kapag sa inyo po ay may nag-alok ng bahay sa kanila kasi wala po silang ganon. And sigurado po na modus po yon. At syempre parati po tayo na mag-iingat kasi sa hirap nga po ng buhay ngayon ay maloloko pa po tayo. So hindi na po unfair yon. So unfair na po yon kapag sa mga kawatan po dyan, maloloko po tayo nila. So, matinding pag-iingat po ang kailangan natin gawin at maging matalino rin po tayo sa pagbili sa Pag-ibig. Kasi need din po talaga personally makita kung okay din po yung property. So, etong video po, yun din po ang isa namin, na pinaka reason kaya ginawa namin ito para at least dun sa mga hindi po nakakapunta dun sa lugar or nalalayuan po kayo and nagustuhan nyo po, if you are going na nagtitingin-tingin po kayo sa website ni Pag-ibig, makikita nyo po dito kung ano po yung actual na itsura ng bahay po. So, ayan, going back po, marami din ako nababasa na usually daw po, yung mga properties nila for auction ay madalas sira-sira. So, yes, meron po talaga na ganon kasi sa tagal naming naghahanap sa kanila, totoo yun na meron po na mga sira-sira na po yung mga binibenta minsan. Pero, katulad nga po ng sabi namin sa mga previous video namin na ang pagkuha ng foreclosed properties po dun sa Pag-ibig ay as is where is. So, kung ano po yung nadatnan nyo, kung ano po yung nakita nyo itsura ng bahay, kayo din po yung magpapaayos nun. And, meron po talaga mga pros and cons yan. And, natakil po namin yun, dun sa mga previous video namin. Pero, yun nga po, meron po kasi sa amin na tinitignan namin ay yung price point niya. So, yun po yung pinaka-base namin o pinaka-main reason namin kung bakit kami nagbibili pa rin sa Pag-ibig or nagbibid po kami sa Pag-ibig dahil sa price point niya. So, kung ilang milyon naman ang mura kesa sa brand nyo, hindi naman yun masama. Para sa akin So, hindi po masama kasi kapag sa mga developer po talaga yan, mahal po talaga. And, ayun nga po, kagaya nga po ng pros and cons natin dito, meron din po naman mga advantages. Marami po talagang usually advantages sa pagkuha ng bahay kung sa developer po yan, brand new over sa mga foreclosed properties. Pero yun nga, if kaya po ng budget nyo, ayan, wala naman pong masama doon. And, katulad din po, ng
alam natin kasi lahat po nun sa panahon ngayon ay nagmamahal na ang lupa't bahay. So, never po no, nagde-depreciate ang lupa, patuloy po lang yan ang tumataas. So, ayan po ang isang talagang kagandahan, no? Sa isang lugar, kapag ka nakabili ka, let's say for example, invest mo lang siya talaga for goods for investment in the future, bili ka lang, tasayaan mo lang siya. So, sa'yo yan. So, pagdating ng araw, diba, sa mga lugar na nade-develop na yung area, nagiging civilized na, nagkakaroon na talaga ng pagtaas ng price ng mga bahay at lupa doon. So, goods for investment din po yan. And lalo na ngayon, kung target natin ay near dito sa Manila area, lalo na sa mga pagkakataon na sa panahon ngayon, wala ka na talaga din mahanap, no, na sobrang, kumbaga, mura. So, lahat naman kasi nagtataasan na nga yung price ng mga lupa at bahay. So, ayan po, basta hindi kami humahanap ng may nakatira para less hassle. Kasi ganito po yun, no? Kapag ka po kayo nag-bid ng bahay na meron po doon na nakatira or nakalagay po is occupied, tas nanalo po kayo sa bidding. So, ang mangyayari po niyan, kayo pa po ang magpapaalis doon sa nakatira. So, mahirap pagka ganun. Kasi may mga pagkakataon na talagang ayaw nilang umalis. Kasi doon sila nakatira, diba? So, parang ano lang po yan, yung thought na dito kami nakatira, hindi namin nabayaran yung bahay. So, ngayon, in-auction ni Pag-ibig. Pero hindi pa kami umaalis sa lugar na ito. So, ano po yun? Napaka-hassle na kayo pa po ang magpapaalis doon sa nakatira doon. Kasi kung matigas po ang ulo at talagang palaban sila, i-sheriff nyo pa po yan. Kayo pa po yung maghahanap ng paraan para magawan talaga na mapaalis mo sila. And mahirap kasi talaga kapag kagan, kasi may mga pagkakataon na nakikipaglaban talaga sila. So, syempre kami, ang masasuggest ko sa inyo, kaya itong video namin, ang hinahanap namin, lahat po ito is unoccupied lang. So, wala po talagang nakatira dito. Sa mga pinapakita naming video na sa inyo ay sa tingin namin na makakatulong kung nagustuhan nyo po yung video na ito. And, ayun din po, no, maiintindihan din kasi natin yung sitwasyon nila kung ganun po yung pagkakataon. Kasi oo, may kasalanan din sila kung sakali kasi pinabayaan nila or nag-squatter sila. Sa akin po kasi lagi ko iniisip na lahat tayo po, good deal po ito for me. So, ayan po. So, nagpipick lang po talaga din kami ng talagang sa tingin namin ay best pick doon sa lugar. Kasi ay yung mga iba, marami talaga nakapost eh. Pag once na nagtingin kayo no, sa website, maraming nakapost. Pero ako, doon talaga ako sa tingin ko is sulit din siya na puntahan. Ayan. So, showing the unit po. Dito po tayo, no? Showing the unit. Yan. Yan po ang pinapakita natin.
Ayan, and kung mapapansin niyo po pala, itong unang bahay din na narating natin ay parang bago pa. Sa tingin ko, no, parang hindi siya nagamit or natirahan kasi makikita nyo dito sa video na wala pa siyang tiles. At halata din po na hindi pa talaga siya nagagamit. So, mukhang maganda rin ito. Kaso, ang isa din sa mga napapansin nyo ay nasa looban siya at parang may dinaanan kami na mga talahib at liblib po siya. So, yun lang po. Pero kung titignan ko, medyo natakot ako to be honest, no? Kasi parang loob-looban siya at delikado kang lalakaran mo siya ng mag-isa, lalo na po, no, pag sa madilim. So, kung quality ng bahay based sa pagkagawa at observation namin, maayos kung maayos. Pero, ulitin po natin, no? Nakakatakot. So, yun lang po yung para sa akin. So, that's the first, no, na bahay po na nadat na natin.
And next naman po ay yung second bahay po na ating napuntahan ay meron po palang nakatira dito. So, meaning to say, no, it is occupied at since hindi po natin gusto na may nakatira ay hindi na po ito pasado para sa target po natin for today, no. So, kagaya nga ng sabi ko po, kanina, mahirap talaga magpaalis at hindi po natin yun magugustuhan dahil marami siyang proseso, tapos yung mga nakatira minsan makikipagtalo pa talaga sa'yo, end pa niya, no, ikaw pa yung magpapasheriff, so sasakit lang po ang ulo natin. So, hindi na po natin ito i-discuss pa. So, yun din po, no, pag naghanap po talaga tayo ng bahay, mas maganda na meron po tayong personal standards, kaya doon po, hindi po tayo nakakapagsayang din ng oras, no. So,
So, next po is yung third naman na bahay. So, ito po siya, no? It is located at Lot 18, Block 4, North Ridge View Subdivision, Santo Cristo, San Jose del Monte City, Bulacan. And ang property type naman po nito is townhouse. So, kung kanina row house, this one po is medyo mas mahal-mahal po ito, no? Kasi townhouse po siya. And meron po siya na lot area na 36 square meter with floor area of 42 square meter. So, this one is unoccupied. So, maganda po ito. And the remarks is, no, for title under consolidation. So, this one po, yung last po, ito po yung bahay na pinuntahan natin. And kung makikita nyo po dito, parang mas nakakatakot pa yung mga dinadaanan natin papunta po sa bahay na ito. Sorry po, to be honest, opinion ko lang po ito, no? So, sa mga nakatira po sa area, pasensya na po. Hindi ko po gusto na siraan na yung lugar na ito. And sa akin lang po, ayun po ang nilalaman ng puso't isipan natin. So, syempre, no, meron po tayong pros and cons nga. Sabi ko nga, no, mas maganda talaga na napupuntahan natin actual yung isang lugar para nakikita natin kung ano yung kagandahan nito, kung ano yung hindi. So, dun makakapag-isip tayo kung ipupurso ba natin na makikipag-bid dun. Kasi hindi naman po biro din yung amount na ating ibinibid. Kasi since, no, sinasabi po natin na hindi naman po tayo pare-parehas ng opinion. So, baka sa ibang tao ay okay na okay sa kanila itong mga bahay na pinakita natin dito sa video na ito. So, kasanayan din kasi minsan, no, kung taga dun ka sa lugar, so sila, malapit sila dun sa nakatira. So, baka may mga naghahanap din ng sariling matitirahan within the city or dun din po sa location ng San Jose, Bulacan. So, yun naman po, nire-respeto po natin yun, no? And yun nga po pala, ang start bidding po dito, no, sa bahay na ito ay 1,217,500 pesos. And kung nagustuhan nyo po ito, you can bid, no, starting kasi 5% po niyan, mag-shell out po kayo. Let's say, for example, nag-add po kayo ng 5%, 10% of the starting bid offer. So, yun po yung i-shell out natin. So, mas maigi, no, nakilatisin talaga natin mas mabuti bago tayo makapag-bid kasi sayang din talaga siya sa oras kasi maproseso siya at marami kang i-fill out din ng mga forms. Ayan. So, yun po. All in all naman po, sa lahat ng napuntahan po namin ay wala po kaming plan na tayaan. Kasi, yun po, yung sa akin, nalalaman ko talaga, no, ng aking, kumbaga, point of view ko, na nakita ko siya sa actual. So, wala po akong nagustuhan dun sa tatlo. And the main issue po dito is, yung layo po nito sa aming trabaho at sa school, considering, no, yung if may mga nag-aaral tayo, no, sa family natin, mas malapit dun sa lugar. And nung pauwi naman po kami, Sunday naman kasi ito, no, so medyo inabot po tayo ng traffic. So super traffic po, no, siguro halos 2 hours po kami sa biyahe. And kasi sa Quirino Highway siya, kumbaga may portion talaga doon na traffic. So hindi ko po siya talaga gusto. Kesa may stress ako sa biyahe, no, considering na kasanayan nga po natin dito sa city or sa Metro Manila. Ayun, so someday, no, mawawala din ito siguro pag fully functioning na yung mga MRT na tinatayo dito. Pero for now, hindi ko po siya kaya na tayaan. So, mahihirapan po talaga din kami kung sakali. And kung ang nasa inyo naman po is investment, property in the future, pwede po kasi maganda naman po din yung mga bahay talaga, no. And very, kumbaga, hindi siya sobrang pricey yung presyo niya eh. Kasi starting bidding of 900,000 pesos, no? And 1.2 million, hindi na po yun masama. So, ayan. At nung nagpunta din po kami dito, no? Gitgitan talaga sa biyahe. So, parang mapapaaway ka pa sa traffic. Ayun lamang po. And, ayun po, no? Kung sa inyo po, nagustuhan nyo po ito, no problem naman po. You can start, no, mag-bid dun sa website ni Pag-ibig. Ayan. So, my next vlog and God bless!